Kabanata 4771. Natural lang na isang malaking digmaan ang malapit nang mangyari sa lungsod. Iyon ay sinabi, si Harvey York ay hindi nag-isip tungkol doon. Gaya ng dati, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang geomancy expert sa Fortune Hall. Para sa kaligtasan ni Mandy Zimmer, inisip ni Harvey ang sitwasyon bago niya i-text si Queenie York para ipadala nito si Julian York. Sinasabing mula nang makaranas ng malaking pagkatalo si Julian, bumalik siya sa Hong Kong upang magsanay sa pag-iisa. Kahit siya ay lumuhad sa labas ng silid ni Lola York, na humihiling ng isang sinaunang kasulatan mula sa pamilya. Nais makita ni Harvey kung talagang lumaki si Julian mula sa huling pagkakataon at naging kapaki-pakinabang sa sitwasyon. Sa susunod na araw, madaling araw, hindi pa dumarating si Julian, ngunit nakatanggap si Harvey ng balita na may nakitang mahalaga si Soren Braff na ebidensya sa ospital at hiniling na tingnan. Hiniling ni Harvey kay Thomas Burton na ipadala siya doon bago tumungo sa VIP sick room. Ang lugar ay pinangyarihan ng krimen. Kasama ang espesyal na pagkakakilanlan ni Jackie Voss, binabantayan ng mga pulis ang silid upang siguraduhin na ang lahat ay hindi nagalaw. Dumaan si Harvey sa perimeter at naglakad papasok bago agad nakaramdam ng malamig na aura. Bahagyang kumunat ang noo niya ng eskanya ang buong kwarto. Safe to say na medyo maluho ang lugar. Maliban sa lahat ng uri ng medikal na kagamitan na nakalatag, naruroon din ang mga high-end na pangangailangan. Walang bakas ng pakikibaka ang makikita sa kama. Ang mga bintana ay ganap na hindi nasira. Walang palatandaan ng away na natagpuan din kahit saan. Ang kakaiba lang ay ang upuan para sa coffee table ay inilagay sa ibang lugar. Kumunat ang noo ni Harvey. Masasabi niyang maganda ang relasyon ng mamamatay tao kay Jackie para magkausap ng ganoon. Habang si Jackie ay nabalisa o nahuli, siya ay agad na ginawaran ng huling suntok. Malinaw na maaaring maging malalim si Jackie sa Evermore kung si Faceless ang nagpakita. Kung ganoon nga ang kaso, ibig bang sabihin ay corrupt na ang mga nakatataas sa Heaven's Gate? At muli, walang patunay para sa lahat ng iyon. Si Harvey ay puro haka-haka sa puntong ito. Magiging kapahamakan kung inakusahan niya ang isang prestihiyosong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Nang nag-iisip si Harvey ng mga paraan upang magpatuloy sa sitwasyon, isang sigaw ang umalangaw sa hindi kalayuan. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Harvey nang lumabas siya. Biglang sumulpot si Simon Zimmer. Harvey, si Harvey ba yan? Tulungan mo ako, please. Si Simon ay natisod sa kanyang daan nang may labis na takot at takot. Dose-dosenang mga bodyguard na nakaitim na suit ang sumusunod na malapit sa likuran na may mabangis na tingin. Isang mukhang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae ang nasa likod lang nila, galit na galit. May hawak din silang batang babae. Matapos tingnang maigi, ang buong mukha ng dalaga ay tuluyang nagdilim sa kanyang pagniwi ang kanyang mga ngipin, na tila malapit na siyang tumilaok. Mabilis na pumasok si Simon sa silid bago nilock ang pinto, pinatigil ang mga tao sa labas. Bam, bam, bam. Nagsimulang sipain ng matatangkad na lalaki ang pinto. Bawat isang sipa ay lubos na nakakatakot, na parabang ang pinto ay tila babagsak. Napaatras ng ilang hakbang si Simon Zimmer na may nag-aalalang ekspresyon. Bigla niyang nilabas ang phone niya, at nag-iisip ng pagtawag sa mga pulis, hanggang sa napagtanto niyang walang signal. Nawalan agad ng kulay ang mukha niya pagkatapos. Nakaramdam si Harvey York ng tuluyang hindi makapagsalita. Anong nangyayari, Ama? Sinubukan ko lang maging mabait. Pumunta ako dito para harapin ang mga pamamaraan ng paglabas ni Mandy. Ngunit nang makarating ako sa pasilyo, nakita ko ang isang batang babae na umiindayog habang naglalakad malapit sa guardrail. Ako ay likas na umakyat upang kunin siya, ngunit nahulog siya sa damuhan sa ibaba bago ko magawa. Nasa 2 palapag lang kami, pero nahimiti pa rin siya pagkatapos mahulog. Tumawag ako para sa emergency rescue, ngunit walang tumugon. Mukhang mayaman ang kanyang mga magulang. Pagkatapos makita ang tanawin, kinuha nila ang kanilang mga tauhan at sinimulan akong habulin ng hindi man lang nakikinig sa akin.
Patay na sana ako kung hindi ako mabilis. Sa sobrang pag-aalala ni Simon ay malapit na siyang tumalon sa bintana. Alam kong ikaw ang pinaka may kakayahan, Harvey. Iligtas mo ako, please. Clack. Bumukas ang pinto sa mismong sandaling ito. 12-dosenang mabangis na lalaki ang dumagsa sa buong silid, na nagpapakita ng nakamamatay na mga titig kay Simon. Ang mga lalaking iyon ay nagbabantay sa kanilang ginang, ngunit pinatay siya ng isang lalaking may edad na. Hindi nila magagawa na kumuha ng pahayag tungkol sa sitwasyon kung hindi nila nahuli si Simon noon. Sumulong ang mga lalaki, handang ibaba si Simon. Tumigil ka. Likas na nagsalita si Harvey nang makitang kumikilos ang mga lalaki. Tumayo siya sa harap ng ilang lalaki, at pinatigil sila sa kanilang mga landas. Bastard! Naghanda na siya ng panlaban para sa sarili niya. No wonder naging ganito siya kabastos. Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na batang babae. Patayin mo siya. Kinagat ng mga lalaki ang kanilang mga leeg, handang gawin ang negosyo. Bas again. Nagpadyak si Harvey sa lupa nang tuluyang nabasag ang mga tile na lumilipad sa mga tipak. Napasigaw sa sakit ang mga lalaki bago tinakpan ang mga paa nila habang nakaluhod. Natahimik ang kwarto. Laking gulat ng mayamang mag-asawa at ng mga taong sumugod dito para sa isang palabas. Naturally, first time nilang makakita ng ganoong eksperto. Sinabi nito, mabilis na pinigilan ng galit ang kanilang pangangatuwiran. Bastard ka! Tinatakot mo ba kami pagkatapos mong patayin ang dalaga? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Patayin mo kaming lahat kung kaya mo. Aaminin namin na mayroon kang kakayahan kung gagawin mo. Tawagan mo na ang mga pulis. Sabihin mo sa kanila na may mamamatay tao dito. Sabay-sabay na naghiyawan ang grupo ng mga tao. Naturally, walang pakialam ang karamihan kung lumaki ang sitwasyon o hindi, since nanunood lang sila ng palabas. Normal lang sa kanila na layawin ang middle-aged couple. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ng mag-asawa nang kunin ng lalaki ang kanyang telepono. Tama na, tumahimik ka, kailangan kong tingnan ang bata. Alam ni Harvey na dapat niyang harapin ang ugat ng problema sa sandaling ito. Agad siyang naglakad patungo sa dalaga at tinitigan ang ulo nito, pagkatapos ay pinitik ang mga talukap nito nang hindi nag-aksaya ng sandali. Siguro dahil sa takot, marahil ay dahil sa pagiging mahinahon ni Harvey York. Sa anumang kaso, ang mga aksyon ni Harvey ay nagpatahimik sa lahat. Kusang tumingin sila kay Harvey, na para bang may inaasahan silang mangyayari. Anong ginagawa mo Harvey? Hindi ka doktor, isa ka lang geomancy expert. Anong iniisip mo? Nanginginig si Simon Zimmer, parang papalakihin ni Harvey ang sitwasyon. Ang paglalaro sa katawan ng isang bata ay malamang na magpapalala ng mga bagay. Hindi mapakali si Harvey na sumagot kay Simon. Mabilis niyang sinenyasan ng lalaki na bitawan ang kanyang anak na kanina nagsasalita. Enough of this. Hindi patay ang anak mo. Give me time. Ibabalik ko siya. Hindi na humihinga ang dalaga. Ang kanyang tibok ng puso ay ganap na nawala, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatili pa rin. Buo ang kanyang survival instincts. Sa sapat na bilis, mailigtas ang batang babae gamit ang kaalaman mula sa aklat ng mga pagbabago. Sabi nga, kailangang maging matulin si Harvey. Ano, ni hindi na siya humihinga. Doktor ka ba o ano? Hindi ka naman nandito para paglaruan kami diba? Yeah, who are you even? Tingin mo kaya mo nalang buhayin ang kahit sinong gusto mo? Napuno ng pagdududa ang karamihan. Kung tutusin, inihayag na ng buong ospital ang pagkamatay ng dalaga. Nakaramdam ng pagkabalisa ang mag-asawa. Nagtama ang mga mata nila sa isa't isa, gustong magpumiglas ngunit nakakaramdam pa rin ng pag-asa. Please quiet down. I'm trying to save her. Mabilis na pinahiga ni Harvey ang dalaga sa kama bago inilabas ang kanyang papel at sinubar. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Sa kabutihang palad, nagsimula siyang mag-enjoy sa pagpapanggap na isang eksperto sa geomancy. Kung hindi siya nagdala ng mga bagay, malamang na hindi niya ito mahahanap kahit saan sa malapit. Nagkatinginan ang lahat, natahimik ang buong lugar.
Hindi sila naniniwala na mabubuhay ni Harvey ang mga patay, ngunit umaasa pa rin sila. Sa sandaling ito, isang malamig at mapagmataas na boses ang maririnig mula sa labas. Maging si Director Fails ay nag-anunsyo na napatay na ang babae. Bakit mo pa sinusubukan? Para saan ang papel at Cinnabar? May balak ka bang buhayin ang kaluluwa niya o ano? At the end of the day, isa ka lang manloloko na pinaglalaruan kami dito. At saka, ang isang binatang tulad mo ay hindi makakagawa ng ganito. Natigilan ang mga tao bago nagsimulang magtsismisan na parang isang bagyo. Napatingin si Harvey sa pinto. Isang babaeng nakaitim na Chanel dress ang bumungad sa karamihan. Si Amora Foster iyon. Nakasuot siya ng eleganteng damit na may magandang make-up. Siya ay may payat na figure na may malayong hitsura sa kanyang mukha. Nakasunod sa likod ang katulong na maikli ang buhok at ilang bodyguard. Sinamaan ng tingin ng mga taong iyon si Harvey. Halatang mababa ang tingin nila sa kanya. Hindi lubos maisip ni Harvey kung bakit narito si Amora, ngunit naniwala siya na dumating lang ito upang kutsain siya habang siya ay dumaan. Tutal, hindi niya ginagalang ang kanyang katulong noong nakaraang araw. Hindi mapakali si Harvey York na tumugon kay Amora Foster. Mabilis niyang isinawsaw ang daliri niya sa cinnabar at nagsimulang gumuhit sa isang piraso ng papel. Pagkatapos, sinunog niya ang papel bago ihulog sa isang tasa. Nagsalin siya ng tubig sa tasa at ipinakain sa dalaga, ngunit hindi ito nagising gaya ng inaasahan niya. Kumunat ang noo niya matapos makita ang nakita. Hindi siya nagising. Ang kanyang kaluluwa ay buo pa rin. Lalong naiinis si Amora matapos marinig ang pag-ungol ni Harvey sa sarili. Sabi ko na nga ba manloloko lang siya. Sa tingin niya kaya niyang buhayin ang mga patay dahil lang sa isa siyang geomancy expert. Sa pagtatapos ng araw, sinusubukan lang niyang makuha ang karamihan sa kanyang panig. Kung ganoon talaga siya kagaling, kilalang-kilala na siya sa syudad. Dapat pinigilan mo siya ngayon din. Ang bata ay gamulong na sa kanyang libingan kung hindi mo gagawin. Ipadala siya sa pulisya kung sakaling magdesisyon siyang manloko muli ng mga tao. Natural, hindi napigilan ni Amora ang sarili na ipahiya si Harvey. Wala siyang pakialam na ilabas siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang salita sa harap ng karamihan. Muling nagalit ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang matapos marinig ang mga pagalit na salita ni Amora. Manloloko ka lang talaga, bastard ka. Sinabi ng lalaki, kinagat niya ang kanyang ngipin sa kay Harvey. Sapat na ang masama na tumulong ka sa pagpatay sa aking anak, ngunit narito ka na pinahihirapan siya. Bugbugin mo silang dalawa, magkasama sila. Ang mga taong ito ay talagang paulit-ulit na nagkasala dito. Dapat ay mayroon silang karumal-dumal na layunin upang gawin ang lahat ng ito. Huwag magtiwala sa mga taong ito. Ang karamihan ay nagpapakita ng matuwid na tingin. Marami sila at naniniwalang sila ay nakatayo sa kanan. Kaya naman wala silang takot. Maraming mga tao ang nagngangalit din ng masama ang tingin nila kay Simon Zimmer. Si Simon ay likas na tumingin sa labas ng bintana. Muntik na siyang tumalon. Sabay hila sa manggas ni Harvey ng bamulong ito. Tawagan mo ang mga pulis, Harvey. Huli na ang lahat kung hindi mo gagawin. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey si Simon, ang galit ng karamihan, at si Amora, na sinusubukang gumawa ng gulo ng damilat siya sa babae. Ang aklat ng mga pagbabago ay walang problema. Normally speaking, dapat ay nagising na ang babae noon. Habang umiihip ang hangin sa kwarto, biglang may na-realize si Harvey. Ang ospital ay natural na pinagmumultuhan ng mga multo. Ang mga bagay na iyon ay hindi lang papayag na bumalik ang dalaga ng ganoon. Mas gugustuhin pa nilang magkaroon ng mas kauri nila dito. Walang pagdadalawang isip, kinagat ni Harvey ang kanyang daliri bago pinahid ang patak ng dugo sa ulo ng dalaga. Sabay kuha ng hangin na parang may nilalabasan. Blarg! Nang inig ang katawan ng dalaga nang may ubo niya ang lahat ng tubig na pinakain sa kanya. Pulang-pula ang madilim niyang mukha nang humagulgol siya ng iyak. Natahimik ang lugar. Natauhan ang lahat pagkatapos noon. She came back to life. How is that possible? Diyos ko, isa itong himala.
He's a master. Kaka-announce lang na patay na ang babaeng iyon. The bitch called him a conman. She must be calling herself that instead. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4775. Naghiyawan ang mga tao. Ang mga panlalait at pangungutya ay nauwi agad sa mga papuri at palakpakan. Kung tutusin, hindi nila kayang makipaglaban sa gayong magaling na tao. Kakailanganin nila ang lalaking tulad nito sooner or later. Tuwang-tuwa ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na malapit na silang lumuhod, ngunit mabilis silang binuhat ni Harvey York. Kasabay nito, sinabi ni Harvey ang lahat ng sinabi sa kanya ni Simon Zimmer, na inihayag ang katotohanan. Si Simon ay hindi masamang tao. Sa halip, sinisikap niyang iligtas ang dalaga sa kabila ng kawalan nito ng kakayahan. Matapos malaman ito, nagpasalamat ang mag-asawa kay Harvey habang nagpapasalamat din kay Simon. Natural, nagpapanik lang sila kanina. Nalaman na sana nila matapos tingnan ang surveillance footage ng ospital kung hindi iyon ang nangyari. Matapos aliwin ang mag-asawa, biglang sinulyapan ni Harvey si Amora Foster. Malamig na tumawa si Amora nang maramdaman ang mapaglarong tingin ni Harvey. Huwag mong isiping magaling ka dahil lang sa swerte mo, Harvey. Kung walang tunay na talento, hindi ka makakaligtas ng matagal. Tandaan mo Miss Amora. Baka hindi na makatulog ang tatay mo simula bukas. Kung gusto mo siyang iligtas, dapat mong ipaalala sa kanya na lumuhod sa harap ko. Kung tutusin, kailangan niyang gawin iyon sa loob ng 3 buong araw. Sabi na, baka paikliin ko ang oras kung lumuhod ka kasama sa kanya. How does that sound? Matapos marinig ang magarbong salita ni Harvey, nagpakita ng masamang tingin si Amora. Ganyan kabastos ang isang manloloko pagkatapos niyang swertihin. Maraming beses na sana siyang namatay kung hindi ako ganito kapag bigay dahil sa katayuan at pagkakakilanlan ko. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Amora bago umalis kasama ang katulong at ang mga bodyguard. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey nang hindi siya pinigilang umalis. Maya-maya pa ay lumabas na ang lahat sa kwarto. Si Simon at Harvey na lang ang natira. Maraming salamat, Harvey. Tapos na sana ako kung hindi dahil sayo. Bihira para kay Simon na magkaroon ng ganoong pasasalamat kay Harvey. Ang kanyang mga salita ay puno rin ng pagmamahal at kabaitan. Kung tutusin, hindi pa siya naging ganito mula nang maging live-in-in-law ng pamilya si Harvey. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Harvey matapos makita ang tanawin. Huwag mo nang banggitin, Ama. Sinusubukan mo lang tumulong. Wala ito. Nagkataon lang ako nakarating dito. Tumango si Simon. Tama, pamilya tayo kung tutuusin. Ang sabi, kailangan kitang pasalamatan kahit anong mangyari. Halika, ipagluluto kita kasama ng nanay mo ng malaking pagkain. Nagpakita ng awkward na ekspresyon si Simon. Sorry, nakalimutan kong hiwalay pa pala kayo ni Mandy. Sabihin mo lang, pumunta ka kung kailan mo gusto. Wala rin akong opinyon kung gusto mong manatili. Hahanap ako ng paraan para makumbinsi din ang nanay mo. Natural, nagsimulang maging masaya si Simon sa kanyang manugang para sabihin ang lahat ng ito. Napangiti si Harvey. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Umaasa siyang hindi madadami si Simon sa relasyon nila ni Mandy. Magkagulo kung si Lillian Yates ay nagawa itong malaman. May ilang taong galit na pumasok sa kwarto habang nag-uusap ang dalawa. Ayos ka lang ba, Simon? Nandito sina Lillian at ang kanyang mabubuting anak, sina Gabriel Lee at Avery Foster. Tumawag ka na nagsasabi na ito ay kakilakilabot at maraming tao ang nagtatangkang patayin ka. Anong nangyari? Dahil ba to sa walang utang na loob na bastard? Sasampalan ko siya hanggang mamatay kung maglakas loob pa siyang gawin iyon. Pinandilatan ni Lillian Yates si Harvey York na para bang handa itong durugan. Si Gabriel Lee at Avery Foster ay awkward na nakatingin sa kanya. Wala silang karapatang kamuhian siya, kung tutuusin. Pero kung pagbibigyan nila siya, hindi rin igalang si Lillian.
Ang mahinang ngiti ni Harvey ay nagparamdam sa kanila ng hindi maipaliwanag na kakilakilabot. Gusto nilang ihampas ang kanilang mga ulo sa mga butas sa lupa sa sandaling ito. Hindi mo alam ito, Lillian. Patay na ako kung hindi dahil kay Harvey. Mabilis na pinigilan ni Simon si Lillian sa paghampas bago niya ipaliwanag ang sitwasyon. Nakuha ako ni Harvey sa sitwasyon. Kung hindi, hindi ako malulutas. Kahit na, dapat magpasalamat ako kay Harvey. Sinuwerte lang siya. Kasing lamig ng yelo ang tono ni Lillian nang sukatin niya si Harvey. Kung tutuusin, halatang hinamak pa rin siya nito. Wala akong pakialam kung tinulungan mo ba talaga si Simon o hindi. Sa anumang kaso, hindi ko hahayaang mapalapit ka pa kay Mandy. Sasabihin ko sa iyo, ikakasal na siya sa isang top-rated na pamilya. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang negosyo namin. Isang top-rated na pamilya. Napangiti si Harvey. Nagtataka ako kung aling pamilya ang magiging walang batas upang makakuha ng isang babaeng may asawa. Ang pangit mo, ngunit ang iyong isip ay tiyak na isang hakbang mula doon. Magkita tayo mamaya, ama. Nakangiting umalis si Harvey. Yung bastard, walang utang na loob na tusok. Nanginginig sa galit si Lillian. Tonelada ng mga nangungunang pamilya ang humahabol kay Mandy ngayon. Bukod dito, hindi lamang siya ang pinuno ng ikasyam na sangay, ngunit nakatira din siya sa Australian One. Alam ba ng isang manlilinlang na tulad mo ang ibig sabihin nito? Hamalakhak si Harvey. Hindi siya mapakali na sumagot kay Lillian. Natigilan si Simon. Yung Australian, si Mandy. Oo, nag-iisa lang siya, pero sinundan ko siya. Diyos ko, ang Australian One. Tuwang-tuwa si Lillian. Hindi lamang ang Villa ay nagpapahiwatig ng kayamanan ng isang tao, ngunit ito rin ay kumakatawan sa napakalaking awtoridad. Sina Gabriel at Avery ay napuno ng nag-aalab na pagnanasa. Ni hindi sila makabili ng kahit isang villa sa Australian Bay, pabayaan ang Australian One. Kumunot ang noo ni Simon. Kung hinuhusgahan ang sitwasyon ng ikasyam na sangay, saan siya kukuha ng pera para doon? Ito ba ay isang uri ng biro? Walang kwenta. Wala akong pakialam kung siya mismo ang bumili, o kung may misteryosong lalaki ang nagbigay sa kanya. Ang alam ko lang, siya ang tunay na may-ari ng Australian One. Parang mayabang si Lillian. Sa anumang kaso, makatikim din ako sa villa. Lahat ay pupunta. Nagtatatalon sa tuwa sina Gabriel at Avery. Oh, ikaw ay walang utang na loob na bastard. Simula nang alisin mo si Simon sa kanyang sitwasyon. Magiging bukas palad ako kahit minsan. Pumunta ka sa Australian One kapag lumipat kami doon. Tandaan mong magdala din ng mga regalo. Pagmamalaking bulalas ni Lillian. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey York ang pagpapakitang gilas ni Lillian Yates nang umalis siya sa ospital patungo sa Fortune Hall. Ni-renovate pa ang lugar, pero at least may magandang structure. Si Prince Gibson ang namamahala sa pagtawag ng mga customer. Nakatuon si Castile Foster sa pagtulong sa kanila. Si Shay Gibson ay magdadala ng tsaa. Sisipain ni Luca Robbins ang mga taong masuwean na sumuwi sa mga alituntunin palabas sa lugar. Maging si Kate Bolton ay paminsan-minsan ay nagdadala ng mga midnight snack dito. Hindi maisip ng maraming tao na ang Fortune Hall ay magiging isang pagtitipon ng mayayaman at makapangyarihan. Dahil dito, lahat ng uri ng puwersa ay nagbantay sa lugar. Sumilip si Harvey sa ilang direksyon ngunit hindi tinawag ang mga espiya na nakatambay. Pagkatapos ng lahat, ginagawa niya ang lahat ng ito upang maakit ang Evermore. Ngunit sa mismong pagpasok ni Harvey sa loob, isang figure ang lumabas mula sa mga anino. Si Julian York iyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Ang dalawa ay dating magkaibigan. Sinusundan ni Julian si Harvey mula sa Hong Kong, Blackburn City, pagkatapos ay Golden Sands. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay nagbigay ng malaking paggalang kay Harvey. Sakto nang maghahabol na ang dalawa, biglang tumunog ang phone ni Harvey. Sinulyapan niya ang screen niya bago malaman na si Dariel Jackson iyon. May nangyari ba? Diretsyong tanong ni Harvey. Parang kinilig si Dariel bago siya tuluyang sumagot.
Masama ito, Sir York. Sinabi sa akin ni Miss Patel na hindi ko ito masasabi sa iyo. Pero sa tingin ko kailangan ko na ngayon. Si Miss Patel, kasama ang buong Golden Sands, ay nasa matinding problema. Kumunat ang noo ni Harvey bago siya may naalala. Ang laban ba sa kay Faceless? Oo, dalhin mo ako doon. Makalipas ang 10 minuto, isang itim na Maybach ang lumitaw sa harap ng Fortune Hall. Hinaway ni Harvey ang kanyang kamay, senyales na sumakay na si Julian sa sasakyan. Dumating ang kotse sa isang abandonadong manor sa labas ng lungsod. Ang lahat ng uri ng mga mamahaling sasakyan ay nakaparada sa nakaw paradahan sa ilalim ng lupa. Nakasuot ng itim na suit si Dariel habang patuloy na palakad-lakad na may pag-aalala. Tila kakaiba siya matapos makitang lumitaw sina Harvey at Julian, ngunit magalang pa rin siyang naglakad patungo sa dalawa. Sir York. Natural, takot at respeto lang ang mayroon siya kay Harvey. Namatay sana siya ng libu-libong beses kung hindi siya nakalabas sa kawit. Tsaka tinitingala lang siya ni Kyrie Patel dahil kay Harvey. Nasaan si Kyrie? Tanong ni Harvey. Nasa loob sila, tahimik na sagot ni Dariel. Masama ba? Napabuntong hininga si Dariel. Grabe ito. Dahil sa pagkamatay ni Jackie Voss, si Mr. Gibson ay pinigilang dumating siya sa Heaven's Gate. Sa madaling salita, ang aming pinakamalakas na trump card ay agad na isinara. Napapikit si Harvey. Ang Heaven's Gate ba ay pumanig sa kay Faceless? Si Quill Gibson ang pinakamalakas na puwersang panlaban ng Golden Sands, ngunit siya ay ganap na pinigil. Nangangahulugan ito na ang lakas ng lungsod ay napigilan ng ganoon. Kasama rin si Harvey sa sitwasyon. Ang iba ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa pakikitungo niya kay Jackie. Ang Heaven's Gate ay hindi malinaw na may kinakampihan. Ngunit kung minsan, ang kakulangan ng kumpirmasyon ay kumpirmasyon mismo. Napabuntong hininga si Dariel Jackson. Kung wala si Mr. Gibson, ang buong sangay ng Golden Sands ay mababa ang moral. Wala kaming pagpipilian kundi ang kumuha ng ilang mga eksperto upang magbigay ng tulong. Hindi masama ang mga manlalaban. Ang ilan sa kanila ay mga Kings of Arms, ngunit nakuha ni Faceless ang ilan sa mga pinakamahusay na mga mandirigma ng nakababatang henerasyon ng Island Nations sa kanyang panig. Ang taong lumalaban ngayon ay ang ika-10 pinakamahusay, si Matsuda Taya, ngunit siya ay isang hari ng sandata. Ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Ang aming mga eksperto ay walang laban sa kanya. Parang walang magawa si Dariel. Si Matsuda ang kahalili ng Abituway. Isa siyang tunay na dalubhasa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang 6 na hermit families at ang pamilyang Patel ay tiyak na may mga eksperto ng parehong kalibre. Ano ang silbi ng pagtatago sa kanila ngayon? Papuntahin silang lahat dito. Alam ni Harvey York na ang mga pamilya ay tiyak na magkakaroon ng mga eksperto, ngunit hindi nila sila ipapadala maliban kung ito ay talagang kailangan. At muli, ito na marahil ang oras para gawin iyon. Ginawa nila, ngunit lahat sila ay namatay para dito. Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Dariel. Naisip namin na mag-atake muna pagkatapos marinig si Faceless na nagpadala kay Matsuda. Lahat kami ay nag-deploy ng aming mga eksperto upang ilabas siya upang maiwasan siyang makarating dito. Pero nataman kami. Namatay ang lahat ng mga eksperto dahil dito. Nagsisimula na kaming makaramdam ng kawalan ng lakas sa pagharap sa kalaban sa puntong ito. Parang wala ng pag-asa si Dariel. May ispiya, tanong ni Harvey. Nagkibit balikat si Dariel. Si Miss Patel ay may parehong pagdududa, ngunit hindi namin alam kung sino ito. Ang pamilya John, sagot ni Harvey. Wala siyang patunay, ngunit dahil nagsalita si Blaine John para sa mga benepisyo ni Evermore, natural lang na ang parehong pamilya ay lalaban sa pamilya Patel kasama ang 6 na hermit families. Kung paano nakuha ni Blaine ang balita tungkol sa pagpatay, naniniwala si Harvey na mayroon siyang mga espiya na nakatanim sa loob ng mga pamilya. Ito ay walang dapat ikagulat. Pagkatapos ng lahat, iyon ay mga simpleng taktika. Naghinala din si Harvey na ang buong sitwasyon ay isang bitag na inilatag nina Blaine at Faceless.
Ang kanilang layunin ay sugpuin ang mga pamilya. Isang malalim na ekspresyon ang ipinakita ni Daryl. "Kamusta na ngayon?" tanong ni Harvey. "Grabe," huminga ng malalim si Daryl. "Ang mga eksperto na kinuha namin ay kinuha lahat ni Matsuda. Ang susunod na laban ay malamang na magtatapos sa parehong. Kung hindi tayo mag-iingat, papayagan si Faceless na makapasok sa lungsod." Isang nakakatakot na tingin ang ipinakita ni Daryl. Ang salungatan sa pagitan ng magkabilang panig ay lalala lamang kung mangyayari iyon. Hindi mabilang na higit pang mga tao ang kailangang mamatay para dito. Tumango si Harvey. "Ipasok mo ako sa loob." Dahil kasama si Evermore, hindi mapanood ni Harvey ang pagguho ng Golden Sands. Bahagyang tumango si Daryl bago dinala sina Harvey at Julian York sa mas malalim na bahagi ng manor. Sa pangunguna ni Daryl Jackson, dumating ang dalawa sa isang lugar na katulad ng sa isang arena ng gladiator. Ang lugar ay hindi bababa sa 3,200 talampakan ng lapad na may lumubog na arena sa gitna. Ang mga dilaw na bulaklak na pearwood couch ay inilagay sa lahat ng dako, na may malalaking mesa sa harap na puno ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain at alak. Ang isang hindi kapani-pani walang kaakit-akit na babaeng punong abala ay itinalaga din sa bawat sopa. Ang kanilang mahahabang binti ay nakahuli sa mga mata ng lahat ng walang kabiguan. Malinaw na ang lahat dito ay kabilang sa itaas na bilog ng lipunan ng lungsod. Kalmadong luminga-linga si Harvey York sa paligid bago niya nakita si Kyrie Patel. Si Kyrie ay nakasuot ng puting damit na may stockings at mamahaling high heels na nakatikip sa kanyang mahahabang binti, na nagpapamukha sa kanya na sobrang elegante at sunod sa moda sa parehong oras. Nakaupo siya sa isang couch habang naka-cross legs. Ang kanyang Hermes bag ay nakalagay sa kanyang mga binti, kumikinang sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Sina Azrael Bolton, Darius Jackson, Saul Robbins, Wes Pagan, Darwin Gibson, at ang iba pa ay nasa tabi niya. Maliban sa pamilya Braff, na hindi pinayagang makapunta rito dahil kinatawan nila ang gobyerno, ang naruroon lahat ang mahahalagang figure ng 5 hermit families. Kitang-kita pa ni Harvey ang nag-aalalang mukha ni Arlette Pagan sa gitna ng karamihan. Naturally, ang labanan ay lubhang mahalaga. Ang karaniwang may kumpiyansa na mga kilalang figure ay nakasimangot. Ang mga bodyguard na may mga kargadang baril sa tabi nila ay napaka-tense din sa hangin. Sa hindi kalayuan sa kanila, isang lalaki na tila nasa 20s ang edad ay naka-crossed legs habang nakaupo sa couch. Isang magandang babaeng punong abala ang nagpapakita ng mapaglarong ngiti sa tabi niya, na ginagawang hindi komportable ang sinuman sa unang tingin. Maliban sa kanila, marami ding nakatayo sa likuran. Ang mga taong iyon ay lahat ay nagpapakita ng maliwanag na mga titig sa kanilang taas ng ulo. Malinaw na eksperto din sila. Ang mga taong iyon ay hindi gaanong nakaupo, ngunit ang puot ay napakalakas sa pagitan ng magkabilang panig. Kung ito ay kahit anong okasyon, may away na sana na magaganap. Tahimik na pinakilala ni Daryl ang mga tao sa harapan. Ang tila mayabang na binata ay walang iba kundi ang anak ni Faceless na si Nameless. Dumating siya sa lugar ni Faceless para makipaglaban. Maliban doon, nakita sa likod ang isang grupo ng mga tao na may mag-agarang pananamit. Natural, ang isang marangal na aura ay maaaring maramdaman na lumalabas mula sa mga taong iyon, na parabang ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang tumingin man lang sa kanila. Malinaw na sila ay mga kilalang tao na kabilang sa mga top-rated na lupon. Sabi nga, ang babaeng nakadress ang pinakakapansin-pansin. Wala siyang suot na make-up pero ang ganda pa rin ng mukha niya. Iyon ay sinabi, isang maliwanag na paghamak sa bansang bumpkin sa kanyang harapan ay makikita sa kanyang ekspresyon. May ilan pang nakatayo sa tabi niya na may kalmadong tingin sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay nakatago sa mga anino, ngunit ang kanilang mga background ay malinaw na pambihira rin. Narito ang sitwasyon, Sir York. 5 sunod-sunod na natalo. Pero medyo relaxed pa rin si Matsuda. Sa puntong ito, hindi namin alam kung hanggang kailan kami magtatagal. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang ring. Hayaan mo akong harapin ito.
Kabanata 4780. Hindi rin nagmamadali si Harvey York. Pinuntahan niya si Kyrie Patel bago casual na pumikit habang naka-cross arms. Si Julian York ay interesado ring tumingin sa unahan. Walang nakakaalam kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya. "What? You want a go with the Islanders?" Tanong ni Harvey pagkatapos sumulyap kay Julian. "Not interested. They won't be able to take a single hit from me," sagot ni Julian. Hamalakhak si Harvey. Nag-alinlangan si Daryl Jackson nang sukatin niya si Julian, ngunit wala siyang binanggit tungkol dito para sa kapakanan ni Harvey. Isang babaeng nakasuot ng bodysuit ang pumunta sa gitna ng ring sa mismong sandaling ito. Ang ika-6 na round ay magsisimula na ngayon, lahat. Matamis niyang sabi. Sa panig ng Golden Sands, si Dragon 9. Lumipat ang mga ilaw patungo sa entrance ng ring. Maya-maya, may dumating na lalaking naka-vest. Siya ay nasa 5 talampakan siyam na may mga tato ng siyam na mabangis na dragon sa kanyang buong katawan. Ganyan siguro niya nakuha ang kanyang palayaw. Maliban doon, ang lalaki ay nakasuot ng sobrang kakaibang guwantes na may mga sparks na lumilipad kung saan-saan kapag sila ay nababangga. Nakita ni Harvey si Kyrie at ang iba pang nakahinga ng maluwag nang magpakita si Dragon. Ito ay malinaw na sila ay medyo confident sa galing ng lalaki. Tapos, sinulyapan ni Harvey si Daryl. Ito ay isang kilalang figure ng underworld ng lungsod noong nakaraan, sabi ni Daryl bago pa makapagsalita si Harvey. Sinasabi na ang kanyang mga braso ay napakalakas, na may kakayahang magbuhat ng isang baka ng walang labis na pagsisikap. At saka, nagsasanay siya ng martial arts tulad ng Golden Shield na hindi masisira. Siya dapat ang huling lalaban para sa amin, ngunit wala kaming pagpipilian pagkatapos na matalo ng 5 sunod. Ang moral ng aming mga manlalaban ay maubos kung patuloy tayong matatalo. Sa panig ng grupo ni Faceless, si Matsuda Tae, bulalas ng hostess. Isang binata na nakasuot ng damit na may watawat sa ulo ang casual na pumasok sa ring na may hawak na mahabang espada. Dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang kamay sa hawakan na may kalmado ngunit mapagmataas na tingin. Nang magkaharap ang dalawa, tila malumanay si Matsuda kumpara sa mabangis na tingin ni Dragon sa kanyang mukha, sa pagtingin sa kanya ng mga tao. Maraming babae ang nagyaya sa lalaki. Natural, ang isang lalaki na nanalo na ng 5 sunod-sunod na laban ay isang tunay na lalaki sa kanila. Napapikit sandali si Harvey. Sabihin mo si Dragon na bumaba. Ilalabas siya ng ganito. Natigilan si Daryl. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya maglakas loob. Si Harvey ay may espesyal na pagkakakilanlan, ngunit hindi lang masabi ni Daryl kay Dragon na umatras dahil siya ang huling trump card ng Golden Sands. At saka, hindi lang ito ordinaryong laban. Ang mayayaman at makapangyarihan ay tumataya sa mga laban sa pamamagitan ng iba't ibang mapagkukunan. Maging si Kyrie ay hindi kayang pigilan ang laban ng mag-isa. Sa madaling salita, napakaraming benepisyo ang kasama sa mga laban sa kabila ng pagsusugal lamang nila. Simulan na. Walang karagdagang abala, ang babaeng punong abala ay sumigaw at iwinagayway ang kanyang kamay bago umatras.